Hello, hello! Welcome back to my channel. Ayan. Good morning, good afternoon, and good evening everyone. Shoutout po sa lahat. Ayan. Sa lahat ng sulit Kalingap, shoutout. Kay Kuya Val, shoutout po. Kalingap Rob, Ate Edna, at sa lahat ng kanilang kasamahan. Ayan. At syempre guys, support nyo na rin po ang channel nila. Subscribe nyo at manood. At syempre, huwag skipin ng ads. So, umpisahan ko na po ang ating reaction video. Ang re-reactionan ko ngayon ay ang interview ni Kalingap Dan kay Edu. So, umpisahan ko na po guys. At syempre, subscribe nyo na rin Kalingap Dan. Walang iba kundi si Kalingap Edu ang unang-una nating isasabak sa fun fact. Yes, hello. What's up, Edu? Grabe ang intro mo. So what's up, Edu? Kamusta? Okay naman. Ito. Ano pa rin? So gusto kita ma-interview tungkol to sa sa mga ginagawa mo pag mag-isa ka. Ito ay hindi bilang isang Kalingap Edu. Gusto ko tanongin kita bilang isang si Edu, ang pagkatao ni Edu. Okay ba? Okay lang ba? Okay naman. Okay, so Yan, bilang si Edu, hindi bilang isang Kalingap. Ayan. So, ito ay interview ni Kalingap Dan. That was 3 months ago, guys. So, siguro napanood nyo na, pero gusto ko lang po siyang reaction. So, tuloy natin. Edu, pakilala ka muna. Siyempre, madami na tayong bagong sumusuporta sa atin. Hello po mga Kalingap. Ako po, Kalingap Edu po. Alalay ni Kalingap Rob. Isa sa K-Boys. Yan. Salamat sa suporta. Okay, ilang taon ka na, Edu? 27. Uy, pwede nang mag-asawa. Sabi ganun. Alalay daw siya ni Kalingap Rob, guys. Sabi niya, oo nga naman. Kasi laging kasama yan ni Kalingap Rob. Isa siya bilang isang KRT Boys. 27 na po si Edu. And sa dami po ng mga sumusuporta kay Edu, ito na po siya. Tatanungin natin ng mga konting Ready na tayo. pampagood vibes na tanong. So Edu, sa magkakapatid, pang ilan ka? Panganay. Panganay. At ilan pa kayo magkapatid? Dalawa lang kami. Okay. Babae, lalaki. So bilang panganay na Wow, ganda naman. Babae at lalaki, partner. At dalawa lang silang magkapatid, guys. So bilang panganay Bagay, kasi babae at lalaki. Dalawa lang sila at babae at lalaki. Si Erica, dalawa lang. Kaso, puro lalaki. Ay, puro babae, guys. O, diba? Tapos panganay siya, tapos bunso si Erica. Kaya bagay. Pagka ganun daw, match. Yung panganay at saka bunso. Match daw yun, guys. kapatid, ano si Edu? Ako ay medyo strict ako kasi panganay ako parang mas pag panganay ba parang may responsibilidad ka sa sa bunso mo. At ganun medyo sa kanya medyo mahigpit. Okay. So ganun ka naman na parang may care ka sa kapatid Oo, mo? ano naman siyempre pag may care ka. Oo, tama yan. Pag panganay, stricto talaga. Parang siya na yung tumatayong nanay or tatay sa kanyang nakababatang kapatid. Medyo sisitayan mo siyempre para mas matuwid yung para kasi alam mo na yung mga nangyayari kaysa sa bata. So pinagbabawalan mo ba ang kapatid mo? Siyempre naman kasi importante sa yung tao na alam mo Parang concerned ka? Oo. Tama. And bilang isang anak naman si Edu, anong klase ka nga panganay na anak? Parang strict ang parents ko dati sa amin at lumaki sa lola yan din hanggang siguro 6 tapos Grabe, no? Bilang isang panganay, ano ka sa iyong pamilya? O, di ba? Grabe ang katanungan ni Kalingap Dan, guys. Parang si Boy Abunda. Ayan. sa medyo sila mahigpit ng kaya medyo masanay na ako sa ganun kaya hindi na ako parang kung ano sabihin nila lang sunod lang kasi hindi naman ang mas alam nila ang ginagawa nila para sa ikabubuti ko kaya pala sunodin ko lang. So ngayon, Tama yan. Kasi ang magulang talagang masusunod dyan. Kung ano sasabihin nila, susundin mo. Kung stricto sila, sumunod ka pa rin. Wala kang magagawa kasi sila ang magulang mo.
Kailangan mong sundin. Ayan. Matured ka na, malaki ka na, nakatulong ba yung pagiging mahigpit nila nung bata ka? Oo, kasi parang mas Naging disiplinado ka? disiplinado at ganito ang kinalabasan. Ewan ko kung okay o hindi. So, ito, Ang kinalabasan ay isang mabuting si Edu. Na dahil sa pagiging stricto ng kanyang magulang. Ayan, di ba? Yan ang kinalabasan. At isa na ring matagumpay na YouTuber at vlogger at charity vlogger. O, di ba? so wala nga itanong kung ano yung mga gusto mo at ayaw mo. Gusto ko at So, unang tanong ko, ano yung mga bagay na hindi ka mabubuhay sa araw-araw nang wala sa'yo? Katulad na, kunyari, cellphone, mga gano'n. siguro sa sa internet kasi Internet. bagay yun. Kailangan mo pag Malaking mag-i-edit. bagay na sa atin yun ngayon. Hindi naman sa pag-edit, yung pag-ano lang, konting paglilibang lang din. Kasi sa atin, pag wala tayong pera, mas masarap minsan magpara sa search lang na kung ano sa internet. Tama. Kung walang wifi, para kang nawalan ng pera. Kung baga, boring, guys. Ngayon, guys, sa totoo lang, inasanay na tayo no? Kahit wala na tayong makain, basta may pambayad ka ng wifi. Hoy, alam ko yan. Alam nyo rin yan at alam ko rin sa iba. Ngayon ang panahon, ang umaandar ngayon guys ay computer, cellphone, gadgets, ayan, social media. Diba? Pag may bagyo sa social media ka na lang manood. Kahit hindi ka na manood ng TV. O, diba? Nakakalibang din eh. Okay, so internet ang kailangan mo sa buhay mo. Okay. So, bukod dun, Ed, ano pa ba ang hinahanap mo or ano pa ba yung mga nakasanayan mong ginagawa? Hanggang ngayon, paglaki mo ay patuloy mo pa rin ginagawa. Ano ba? Maglaro. Hindi ko talaga may parang simula pagkabata ako mahilig ako sa video games talaga. Parang parang gamer talaga ako eh. So, parang parte na siya ng buhay mo. Oo. Ang Lahat games. ng games parang active ako sa mga games. Talaga naman yan. Kahit naman sino, mahilig sa games. Sa akin lang naman, Candy Crush. Candy Crush lang nilalaro ko. Hindi ako marunong sa PUBG or ML na yan. Basta Candy Crush, Clash of Clans. Yan lang yung mga nilalaro natin, guys. Kahit yung games na lang yung sa pagbabasketball, yung mga ganyan. Games sa computer, talagang parang lahat. Gusto ko ng ganyan, active ako sa kasi halata naman, medyo hyper naman ako pag ganyan ng Parang nagiging alive ka. nagiging Grabe ang computer. Basketball na online games daw nilalaro niya. Kaya pala mahilig siya mag-basketball din, guys. ibang mood ko pag naglalaro ako ay Ang lumalabas yung pagiging yung competitive. eh, ano naman ang mga pagkain na hindi mo gustong kainin simula bata hanggang ngayon? Lahat ko naman kinakain halos pero siguro matamis lang talaga, sobrang matatamis na ayaw ko talaga ng matamis. Mga dessert. Oo, yung nakain ako matamis pero huwag yung sobrang puro, sobrang tamis. At Tole, kaya ayaw niya ng matamis. Nakakasakit ng ngipin sa kaya gano'n. Oo, kasi may mga tao talaga na guys, hindi gaano mahilig sa matamis. Pero may mga tao din na mahilig sa matamis, gaya ko. Ayan. Kasi ang sarap kumain guys pag matamis. Lalo na kunwari fruit salad. O kaya ano pa ba, yung graham. Eh lalo ngayon guys, malapit ng Pasko. Merry Christmas sa lahat, advance na. Advance Merry Christmas, September 1 na ngayon. ako naiilang ako sa hindi ko gusto talaga. Okay. Parang nabara sa lalamunan ko And ano naman yung mga kagustuhan mo na paborito mo na na pagkain? pagkain mahilig ako sa prutas. Prutas. Lipote, halos lahat ng prutas. Eh, ano naman, gusto mo ba maanghang, matamis? Ay, oo, maanghang, tsaka mga gulay. Sanay na ako sa gulay. Same tayo. Mahilig ako sa prutas. Mahilig din ako sa gulay. O, diba? Kasi masarap ang gulay, guys. Pampahaba ng buhay. Kaya yun ang gustong-gusto ni Edo.
Kailangan ng katawan natin yan, ang gulay. Kung di ka mahilig sa gulay, para kang lantang gulay. Suple natin, guys. So dito naman tayo sa material na bagay. Ano yung parang gusto mong makuha o mabili? Mabili. Simula bata ka na hanggang ngayon ay parang pangarap mong makuha ito. Ano yun? Gusto ko siyempre magkaroon na sariling parang bahay. Para, siyempre parang achievement yun eh. Parang may bahay na parang may sarili na akong nakuha galing sa paghihirap ko sa mga pagtatrabaho kasi. Tama yan, house. Kasi need natin yan tirahan. At lalo-lalo na pag ikaw ay nag-asawa na, Kalingap Edu. Need mo ng bahay. Siyempre, alis ka na sa bahay ng magulang mo, di ba? At titira ka ng ibang bahay. Kaya need mo ang bahay. Yan ang importante, ang silungan. Kahit simple lang, basta di ba? Mahirap makuha eh. Kahit matanda ka na minsan, wala ka pang ganun. Yung bahay at Yung ibang tao, wala pang ganun minsan kahit matanda na nakikita natin yan sa mga tinutulungan sa minsan. Sa parang, talaga, parang matagal ko na talagang pangarap yung magkaroon ng mga ganong klaseng property at okay. sarap sa feeling. Anong klase naman ng bahay? Totoo yan. Kami nga, matanda na eh. Hindi pa tapos tong bahay namin. O, di ba? Sana all na lang sa mga may kaya na napapabahayan agad. Ay, kumbaga natatapos agad yung bahay nila. Yung mga yayamanin dito sa amin. Ayan, shout out. O, di ba? Bahay talaga importante dyan. Lalo, ikaw panganay ka, Edu. Pag ikaw nagkapamilya, syempre, magkakaroon ka ng ibang bahay. Ayan. Pangarap mo? Gaano kalaki o gaano Hindi kaganda? man malaki, parang kahit simple lang, parang kahit sa mga kasing ganda lang ng fight yung pinapagawa nila Kalinga, parang ganun lang. Kasi, Bahay. parang ganun. Simple lang. Hindi Okay. naman kailangan sobrang maganda talaga kasi hindi naman ako mahilig sa masyadong material na mga. Itong bahay na ba to ay para sa sarili mo o sa magiging pamilya mo balang araw? Siyempre, pwede rin sa pamilya ko balang araw. Okay. Sa sarili muna at solo pa lang eh. So, ito naman pagdating sa sasakyan, ano ba ang gusto mo? Hiling mo, motor o kotse? Wow, sasakyan na, guys. Ano bang trip mo, Edu? Bibili ka bang 4 wheels? Sabi ganun. At yung magiging, yung pangarap niyang bahay para sa magiging pamilya niya. Guys, so, sana all, Sa, magiging pamilya ni Edu, pagdating ng panahon, ayan, may bahay na. Instant. O, diba? At least, na siya? Grabe ang, stable na stable. Hindi nga ako pero dati mahilig lang ako sa bike pero nagkamotor ako. Ewan nagusto ako magmotor pero di ko pa talaga naisip magkasasakyan kasi yung motor pa lang parang grabe na yung yung nagagawa sa akin kasi kahit saan na yung mga lugar na dadala ako ng motor ko at napakasaya. So, Edu, Masaya talaga yung sumakay sa motor. Lalo, marunong ka mag-drive. At syempre, mag-ingat ka na rin sa paggamit mo ng motor dahil syempre, delikado yan. At sana ay lagi kang magsuot ng helmet. O, diba guys? next question naman, ano ang mga style mo ba pagdating sa fashion? Sa fashion, Ano ang outfit mo lagi? Ano ba, saan ka ba bumabase? Ano inspirasyon mo sa mga sinusuot mo? parang sa mga napapanood ko lang sa mga Hollywood na yung parang medyo baggy. Di ako mahilig sa sobrang fit. Mapansin ko. Bihira ako mag-fitted na Gusto ko relax lang sa madaling suotin. Komportable. Ang hirap kasi, pag pitted, di ka makahinga. Mas maganda yung maluwag at komportable ka, di ba? Lalo pag mainit at ang pitted ay suot mo, nako, papawisan ka talaga ng grabe. Yan. Ayan si Kalingap Edu sa mga pananamit niya. Pero ngayon nakikita nyo naman, yung pananamit niya, napakaganda. Pormadong pormado. Oo, kagaya to. Mga suot mo, medyo loose lang ng konti. Malaki rin ito. Paano yan nag-gym ka na medyo magiging fitted na ang mga Yan, damit? tumitikip na yung ito. Ang hirap
ko pa rin. Pero maganda naman ang nag-epekto ng pag-gym Ay, sa'yo. siyempre, ang ganda. Bukod sa gumaganda ang itsura ng katawan mo, ano ba na, nakatagdagan ba ang resistensya mo? Pakiramdam mo mas nagiging ang stamina mo? Oo, mas maganda, mas lumalakas ang Pag yan, natapos mag-gym siguro, pagdating ng araw. Kasi kung araw-arawin niya yan, magiging macho na si Edu. O, di ba? Magiging masilan, malaki na yung muscle. So, play natin, guys. katawan ko. Mas di ako masyado mapapagurin minsan. Okay. So, pagdating sa music, Edu, ano ang genre mo? Ano ang mga tugtugan mo lagi pa? Pag nag-iisa ka or pag natutulog ka, gano'n. Rock siguro, rock, saka R&B. Ayaw mo ng mga love songs? Ayaw ko na, masyadong alam ba. Pero yung kinakanta mo ngayon, love song, Edu. Para kanina ba yun? Sabi ganun. At in fairness, magaling ka naman kumanta. Yung mga old songs, mga oldies but Gusto ko yung nakakaano ng mood ko kasi pag nag-aaral ako, gusto ko yung parang nakahype ako parang nare-relax ang pag-iisip mo, gano'n. Gusto ko kasi ginagamit ko minsan yung pag-music pag nag-aaral ako. Kailangan ko ng motivation. Oo, mas maganda yung may naririnig na music para yung stress mo mawala. At yung mga iniisip na kung ano-ano. Kasi ang music, pamparelax yan. Effective ba yun na may sounds sa ikaw naririnig habang nag-aaral? Effective ba yun? Ako muna parang pagka masimula pa lang ako, makikinig muna ako ng konti. Parang Pino-warm up mo? parang sinutune up ko sa yung isip ko. Okay, so Tune up talaga. Sa ano lang yun, sasakyan tune up. Joke! condition mo. Hanggang ngayon ba yun ay patuloy pa rin ang pag-aaral mo sa... Ano ba yung inaaral mo ulit? Sa stock market. Oo, patuloy pa rin yan. Ako naman. Ano ba ang naging simula or bakit mo inaaral ang stock market? Ano ito? Para sa kailangan Stock market, naku, ang laki ng kitaan dyan Kung sana all na lang Edo, mayroong account. Sa stock market. Di ba? ako ng ng income At doon lang siguro ang nakita ko. May malakas ang possibility na maka-accumulate na ng wealth. Kaya hindi mo. Tingin mo sa Before pa kasi itong vlogging. Matagal ko yan, 2020, pa yata ako naisip, 2015. Wow, 2015 pa daw niya naisip ang vlogging. Actually, na si Kuya Bal nun, nandun, nag-YouTube na nun. Diba? Sana inunahan mo na lang sila. Sabi ka, so play natin, guys. Bago magsimula yung crypto, pag-aaral ako, kailangan ko lang muna ng pera bago Tapos yun, nung nakasama ako dito, medyo nagkaroon ako ng pera. Saka yung pang tuition fee para sa mga ganyan. At ginamit ko yung pera ko para mag-enroll sa mga seminars, mga magagaling na. Yun pala, guys, sarili niyang pera yung pinang-enroll niya, guys. Dahil nag-YouTube siya nun. At pinasok na nga niya yung stock market. Diba? Trader. At yun, medyo parang pa lang in process parang Okay. So may mga inspirasyon ka bang tao sa pag-crypto or sa stock market? May mga sinusundan kang tao? madami. At yun yung mga successful na? Madami masyado. Mga vloggers, andyan din mga malamang. Yung mga sikat na vloggers, andyan yan sa stock market. Sila, din sila, hindi mo kilala yun, yung mga mga Warren Buffett. So, oo, kilala. Parang, familiar naman siya. So, yun yung mga tao gusto mong maging katulad balang araw. Gusto ko maging ganun. Para, pag mo kasi parang, may ka na may freedom ka na sa Yun ang goal ko parang, yung lang, may perang napasok, tapos mag-less. Okay. Tama yan, magkaroon ka ng sariling savings. Para kung sakali man na mag-asawa ka na, kung mag-asawa na kayo, sabi ka na, ay, mayroon ka nang gagamitin. Ayan, tama yan ginagawa mo, Edo. That's a good idea. Diba, guys? So, play na natin. So, parang yung oras mo, malaya ka. Ano ba ang mahalaga sa Edo? Oras o ang pera?
Kung tatanungin ka lang, Oras, syempre. bakit? Hindi mabibili ang oras. Tsaka hindi mo na maibabalik Oo. yung oras, no? Ganit pa pangalan ng pera. Kasi ang pera, kahit mag-goldas ka ng 1,000,000, babalik siya. Kaya, enjoyin mo ang oras. Sayang. Okay. Saka, Tama yan. Time is gold, guys. So, ang pinili ni Edo ay ang oras. Bawat minuto, bawat segundo ay mahalaga. Kung kunwari ikaw ay isang tao na businessman or business-minded, bawat minuto, bawat segundo ay mahalaga. Totoo yan. Kung pera kasi ay wala din. Pag binili mo na yan, ay mawawala na. Ang oras, everyday, umiikot. Tama ba tayo? Ang pera, pag binili mo na, nasa ibang tao na yun. Nasa kanila na yung pera mo, mawawala. Or pag binili mo ng pagkain, mauubos. Okay? Supply natin. puro good time na kung ano-ano lang. Relax din. Oo. Ano lang, parang Chill lang. alam mo yung ano, parang i-improve mo yung sarili mo para sa mga bata at nakikinaga. Habang nakikita mo yung sarili mo na, Oo, di ba sabi ko sa inyo? Sabi niya, pang tulong. Tapos yung, ano guys, ano yun, para sa mga bata daw. Kaya tama yung ginagawa niya, nag-invest siya sa stock market. O, diba? Siguro sa ibang YouTuber na malalaki ng channel, malalaki ng sahod, ay ano din sila, mayroon din silang account sa stock market. So, tayo, ng mga, kagaya natin na walang kaalam-alam dyan, wala. Wala tayong savings. Supply natin, guys. parang kung ano-anong ginagawa mo. Isipin mo, pag nasayang mo yung oras mo yan, pagtanda mo, at wala pa rin nangyari sa buhay mo, isipin mo sigurado yung oras na sinayang mo. Yan ang sinasabi ko. Habang bata ka pat wala ka pang pananagutan, mag-ipon ka. Kasi nga sabi nga ni Edu, ang oras ay mahalaga. Habang ikaw ay malaya pa, wala ka pang asawa, or bata pa, or binata, yan. Yan sinasabi niya, huwag sayangin ang oras. O, diba? Grabe ang mind ni Edu. Matured na talaga. Reading ready. Bisaya. Ready na para sa future. O, diba? Ikaw ba yung tipong tao na aalis ka sa comfort zone mo para lang ma-experience yung mga bagay na tingin mo hindi ka para doon? Yung out of the box lang, para bigla ka na lang susubok. Oo, lagi akong ganun. Oo, talagang ganun siya daw, guys. Sabi niya, yung hindi siya mapakali, kailangan siya, may ginagawa parang ganun comfort zone. Tama ba ako? Ayaw niya yung yung kumbaga time is gold ba? Ayaw niya naman nasasayang. Gusto niya mahalaga bawat araw, bawat segundo, bawat minuto. Pangit kung palagi kang nasanay sa isang bagay tapos hindi mo itatry yung isa. Kasi sayang yung yung experience mo dito pag hindi mo sinubukan tapos tumanda ka. Pag ayun sinabi ko sa inyo. O, diba? Grabe matured ng utak ni Edu, guys. Yan pala sa mga sinasabi niya, dyan mo naman, masasayko na pwede nang mag-asawa. Sabi ka dun Kanina sa oras, pag di mo tira na yung ibang magsisisi ka Okay. Try habang bata pa. Kasi pag tumanda ka, hindi mo na kayang gawin yun. Kaya habang bata pa, mag-ipon na. Kasi sa totoo lang si Mr. ko nun, Waldecero, yung tagay dito, tagay dun, binata pa siya. Nung nag-asawa, wala siyang ipon. Naalala niya. Sabi niya, sana nag-ipon na lang ako nung binata ko. Oh. O, diba? Ganun. Ganun ang utak ni Edu. Grabe, no? Porsigido. Pag kaya, sayang, hindi ko pala, kung ginanto ko lang, baka ganito sana. At saka, siyempre, may narinig ako sa isang malupit na Hindi ka ba nagpapadala sa mga opinion ng ibang tao? Hindi mo iniisip? ang sa akin ay parang yung desire ko para ma-achieve ay parang sobrang lakas na hindi ko parang kaya ko Porsigido siya, yun ang ibig niya sabihin, guys. Sa gusto niyang makamit. May ambisyon yan sa Edu. Kaya swerte mapapangasawa ni Kalingap Edu sa mga ayan, kung sino man siya. Siyempre, destiny.
Malay natin, si baby girl yun. Diba? Swerte ni baby girl. Ayan. Kahit pa magkaiba sila ng religion, pwede naman na lumipat ng religion ni Kalingap Edu si Erica. Diba guys? So, play natin. Mas ibang maiisip ko, parang gano'n ba? Okay, tama. Diba? Mas mahirap. Makukuha mo yan? Ikaw pa ba? Porsigido ka diba? Na always on time. Time is gold. Yan. Kaya kailangan mapasagot mo na si Erica. Kasi nga, ang bawat minuto at bawat segundo ay mahalaga. Lahat naman ng bagay kaya, basta Tiwala lang sa sarili. At syempre, and then, dadasal ka. Tingin mo, makakatulong din ang pagdadasal sa mga gusto mong maabot. dasal mo tapos magano ka, parang sa sarili mo, parang Yan, tama yan, Edu. Kailangan number 1 si Jesus sa puso mo. hanapan mo ng gawa. Tama. Hanapin mo yung mga tamang tao na makakatulong sa'yo. Kailangan action. So, ito last question. Ikaw ba anong tipong pagkatao? Ikaw ba ay sweet, malambing, or tipong stereotype na hindi ka showy, or parang ganyan ka lang talaga? Hindi ako showy. Hindi showy. Gawa lang ng gagawin ko lang kung anong kailangan kong gawin. Okay, Edu. So, salamat at nasama ka sa akin segment na to. So, anong mensahe mo sa mga Kalingap supporters? Grabe, thank you po sa yung sumusuporta. Grabe. Mano na tayo, lumalaki na ang channel ta. Salamat po. At tuloy-tuloy po yan. Wala pong ang magbabago. Simulat kung ano nakita niyo sa akin, ganun pa rin po tayo hanggang sa uli. At patuloy tayong magtutulong sa taong mga nangangailangan po. Tama yan. Thank you, bro. Tama yan, Edu. So, napakinggan nyo guys, ay grabe, inspirational lang kanyang mga sinabi. Sa mga, lalo na sa mga binata dyan na may pangarap, or usually may mga yan ang gawin nyo, gayahin nyo si Edu. Puro sigido na ayaw niya ng kumbaga gusto niya mag-ipon siya para sa pansarili niya. Kunwari, pag bumuo na siya ng pamilya. Ngayon, hindi ko alam sa mga mga binata. Parang hindi naman ganyan. Diba? Grabe ka, Kalingap Edu. So, hanggang dito na lang po ang ating reaction video, guys. At sana po ay naintindihan mo ang ating reaction video. At kung bago ka pa lang sa aking channel, click the subscribe button at ang tiny bell. At syempre, subscribe nyo na rin si Kalingap Dan, Kalingap Edu, ayan. At syempre si Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, at Edna, at sa lahat ng kasama nila. Ayan, subscribe nyo, Kalingap po si Billionis TV, Jan Graho is official. Tama ba? Jan Graho official. Billionis TV, si Star Rocks TV, Kalingap Jose, J. Morillo, GP Alepio, ayan. So, pag isa-isahin pa natin, baka 30 minutes na naman another. Basta maggagawa na lang tayo ng vlog na nandun lahat sila na i-promote natin lahat ng mga Kalingap small vloggers. Siyempre guys, thank you sa lahat and to God be all the glory. Bye! God bless!